Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang mga napili kong komento patungkol yan sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, naku, wag na tayong mag-alala kasi they know what is best for them, Ders. Kung gusto na nilang magkaroon ng anak, sobra-sobra na. Basta maganda yung pag-preserve sa egg cell ni Kimi. At 100% well secure, then okay na. Very advanced na ang technology natin ngayon, kaya Kim may chance na magkaroon ng anak. God bless Kim Pao. Tama kayo dyan, Ginang Norma Dayag. Ginang Norma Dayag, tama kayo dyan na wag nang mag-alala kay Chinita Princess. Ang importante dito ay mas ginawa po nila ng mas maaga yung nararapat. Kasi alam naman natin na hindi na po bumabata si Chinita Princess. Alam natin na taon-taon po ay nadadagdagan yung kanyang edad, although hindi po yun halata sa kanyang mukha, mga kakimpaw, pero hindi maitatago yung edad na 35 years old na si Chinita Princess, at sa edad niyang yun, medyo 50-50 na po ang labanan dyan kung magkakaanak pa ba siya na pwede niyang dalhin sa kanyang sinapupunan or hindi na. Well, ngayon, hanggat fresh pa po yung kanyang egg cell, pina-preserve niya na, mga kakimpaw, para hindi naman siya kawawa sa bandang huli, hindi po ba? Kasi ngayon, mga kakimpaw, very advanced technology na po tayo. 'Di ba? Pwede kang magkaanak, kumuha ka lang ng egg cell, then ipa-preserve mo yan, tapos kumuha ka ng egg cell ni Paula Avellino, then makakabuo na po ng anak na Kim at Paulo ang combination. O, di ba mga kakimpaw, kahit hindi po nagbuntis si Kim Chiu, pwede po nating makita ang anak nilang dalawa. Tapos, hindi pa po nalulosyang, di ba, si Chinita Princess, napanatili pa niya yung kanyang youth and syempre, yung kanyang kasikatan. Kaya antayin na lang natin, mga kakimpaw, kung kailan po ilalabas ni Chinita Princess yung pinapreserve niya pong egg cell kung sakaling hindi po siya magbuntis sa kanyang sinapupunan. Okay? So maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat po kayo palagi. Next comment naman mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, totoo yan mga ka-fans. We know Kim and Pao, walang masama ang desisyon nila. Super agree kami na mag-settle down na ang Kim Pao. We want Kim and Pao to have kids. Kailan pa kaya, Ders? Uy, nagkaedad na sila. Sana tuloy na yan. Excited na kami, magka-baby na sila. Hay nako, Ders, ang best friend niyang si Angge ay may anak na. Kasamahan niya sa PBB na sa Bianca, may anak na. Si Melay may anak na din. Si Maha may anak na din. So, time na siya naman, di ba, Ders? Dapat this time, bago siya mag-36 ay magpakasal na sila. Gusto namin makita ang siblings ng Kim Pao soon. Well, I'm sure pogi at maganda Chinita or Chinito. Tama naman mag-preserve si Kimi ng egg cells if na case lang yun. But God will provide them best. Have mercy on them kasi mabait at matulungin sa kapwa. Kaya kung ano ang plan nila, sana matuloy in God's will. Amen. Mabuhay ang Kim Pao. Maraming salamat po sa komento, Ginang Edetana Donza. Tama po kayo, tila baga na pag-iiwanan na si Chinita Princess na mga kasabayan niya pong artista. Pero si Kim Chiu kasi, mga kakimpaw, sobrang taas po ng kanyang pangarap, diba? Talagang pinapangalagaan po niya yung kanyang career dito po sa showbiz industry hanggat siya po ay sikat at namamayagpag, hindi niya po ito bibitawan. Kasi alam naman natin na hindi habang buhay ay sikat po ang isang artista, hindi ba? Kaya naman si Kim Chiu ay sinusulit niya po, no? Ine-enjoy niya po yung kanyang kasikatan, and pag lumamlam na, tsaka siguro din siya magde-decide na magpakasal, mag-settle down, or mag-anak. Kasi alam naman natin si Chinita Princess, may lahi po siyang Chinese. Siya po ay very wise.
Kaya naman, siya po ay nagpa-preserve na ng kanyang egg cell nang sa ganon, in the near future, hindi naman po siya kawawa, hindi po ba? So, maraming salamat po sa komento. Ginang Edetana Donza, God bless po sa inyo at pag-iingat po kayo palagi. So, ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. At unahin na nga natin pag-usapan ang nakalap natin mula po sa isang page. So, ito po tungkol kay Paolo Abilino. Meron kasing nag-comment ganitong sinabi. Ewan ko sa'yo, Ninja Boy. Si Paolo pang tinutukoy. Mahirap intindihin ang ugali mo. Parang parehas kayo ni Janine. Parang style, mata pobre, akala mo laging may nakakahawang sakit ang mga nakapaligid sa'yo. Ikaw lang ang nakakaintindi sa mga sinasabi mo. So isang pamabatikas po ito kay Paolo Abilino mga kakimpaw. Hindi niya po kilala si Paolo Abilino. Kaya naman to the rescue po si Mary Joy. Sabi niya, nakita ko lang to. And this is my side about kay Paolo Abilino. Para sa akin, hindi po ganyan si Pao. Kasi nung time nandito sila nag-shoot sa aming lugar, paglabas nila sa bahay, bigla na lang niya kaming kinakausap. Tanong niya kaninong bahay ang tinutuluyan nila. Tapos every time mag-hi kami sa kanya, mag-hello po siya with smile. Hindi porket hindi tayo kinakausap ng mga artista, ibig sabihin, maarte na sila. Yung iba busy lang talaga sila. Tapos maraming iniisip. Okay, bye. So agree po ako sa sinabi nitong si Marjorie Mongas. Ito pong si Marjorie, mga kakimpaw, ay taga Cebu. At malapit po sina Kim at Paolo Abilino na nagtitaping sa kanilang lugar. At siya po ay saksi sa ugali ni Kim and Paolo Abilino. Hindi po mata pobre si Paolo. Baka naman minsang hindi lang napansin tapos ginudge na agad na mata pobre, na kesyo ganto, kesyo ganyan. So, hindi nyo po kilala si Paolo Abilino. Diba? Wag nating husgahan agad-agad siya. Dahil si Paolo po talagang mahiyain lang yan. Tapos very private na tao. Gusto niya lagi siyang nakamas, nakasombrero, tapos nakahood. Ganun po kasi siya. Pero hindi naman siya yung matatawag na mata pobre kasi mabait po yung tao. Pag tumutulong yan mga kakimpaw, hindi niya na po talaga pinapaalam sa publiko. Baka kasi nami-misinterpret lang po ng iba yung ugali nitong si Paolo Abilino. So ito po yung mga casual netizen siguro na minsan pong nakasalamuha si Paolo Abilino tapos siguro hindi po napansin. Kaya eto po at parang nagtanim po ng galit, ng inis sa kanya, na tinawag pa siyang mata pobre, katulad daw ni Janine. Napakalaki po ng kaibahan ni Janine kay Paolo Abilino, mga kakimpaw, di ba? Kaya lilinawin lang natin ang tungkol dyan na wala po yung katotohanan. Kaya salamat kay Marjorie Mongas dahil to the rescue siya sa bumabatikos kay Paolo Abilino para linawin na hindi totoo ang paratang ng isang netizen. And I'm sure pag nabasa din to ni Chinita Princess, yung pamabatikos kay Paolo Abilino, for the rescue din po yan kasi maging siya, kilala niya si Paolo. Kayo ba mga kakimpaw, ano po ang say nyo dito? Please comment down below.